Magandang araw sa inyo mga karava. Kumusta kayo dyan? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan habang nakikinig sa ating channel ngayon. Bago natin simulan ng ating bagong kwento, gusto ko munang magpasalamat ng buong puso sa inyong walang sawang pagsubaybay, pag-like at pag-share ng ating mga uploads. Ang bawat comment at thumbs up ninyo ang nagbibigay sa amin ng lakas para magpatuloy sa paghahatid ng mga kwentong kapupulutan ng aral at magpapatibok ng inyong mga puso. Maraming salamat po sa inyo, solid listeners. Ngayong araw, may bago tayong obrang ihain sa inyo na siguradong magpapakaba, magpapaiyak at magpapakilig sa bawat isa. Ito ay pinamagatang The Mafia's Fake Wife and the Secret Twins. Matalas, mapanganib at walang awa. Yan si Joaquin Galvez. Ang kinatatakutan at makapangyarihang don ng pinakamalaking sindikato sa bansa. Sa kanyang mundo, ang kahinaan ay katumbas ng kamatayan. Kaya naman ang talikuran siya ng tanging babaeng minahal niya 4 na taon na nakakalipas. Isinara niya ang kanyang puso at naging isang ganap na halimaw. Ang akala niya tapos na ang kwento nila. Ang akala niya naglaho na ito ng tuluyan. Ngunit isang gabi, binuwag ng tadhanang katahimikang yon. Nahanap niya si Aria Santos. Ngunit hindi lang si Aria ang nadatnan niya sa maliit at tagong bahay na ito. Doon, sinalubong siya ng 2 pares ng matatalino at pamilyar na mga mata. Nina Jasper at Jasmine, ang mga anak niyang hindi niya alam na umiiral. Ang kanyang genius twins na nagtataglay ng sarili niyang dugo, talas ng isip at mapanganib na aura. Isang mapanganib na kasunduan. Hindi na tahimik ang buhay ni Aria na buksan ng pintuan ng nakaraan at kasabay nito ang pag-atake ng mga kalaban ng pamilyang Galvez upang maprotektahan ng kambal mula sa nagbabagang banta ng kamatayan. Walang choice si Aria kung hindi tanggapin ng marahas na alok ni Joaquin ang magpanggap bilang kanyang reyna sa harap ng buong mundo. Isang peking kasal, isang marangyang kasunduan sa ibabaw ng mga lihim at kasinungalingan. Sa loob ng mansyon, kailangan nilang mag-share sa isang kwarto, magpalitan ng mga mapanlilang na sulyap sa harap ng media at panindigan ng papel bilang mag-asawa. Ngunit paano mo mapapanitiling peke ang lahat kung sa bawat gabi na magkalapit sila? Muling nag-aalab ang mapanirang pagnanasa at pag-ibig na pilit nilang ibinabaon. Habang pilit na inaayos ni Joaquin at Aria ang kanilang pamilya, isang masiding galit ang nabubuo sa puso ni Jessica. Ang marangya, tuso at baliw na babaeng matagal na naghahangat sa trono at puso ng mafia boss. Hindi matatanggap ni Jessica na isang ordinaryong babae lang ang aagaw sa lalaking pinakaminiti niya. Gagawin niya ang lahat kahit ang makipag-alyansa sa mga mamamatay tao at ilagay sa electric chair ang buhay ng mga inosenteng bata. Mawala lang si Aria sa landas niya. Ang bawat sulok ng mansyon ay napupuno ng tensyon. Ang bawat hakbang ay tila ba paglakad sa ibabaw ng mga nakatagong bomba. Kaya nga ba nila ni Joaquin at Aria na panindigan ang kasunduan kung ang kalaban nila sa mismong paligid lang nila? At sa mga oras na ang mga bala na ang magsalita, sapat na ba ang proteksyon ng isang mafia boss para sa kanyang sikretong pamilya? Huwag kang titingin sa iba, Aria. Sa paningin ng mundo, asawa kita. At sa mundo ng mafia, kung anong pag-aari ko, ay walang sino mang pwedeng humawak ng buhay. Joaquin Galvez. Isang kwento ng paghihiganti, matinding selos, proteksyon ng isang ama, at pag-ibig na muling nabuhay sa gitna ng panganib. Ito ang The Mafia's Fake Wife and the Secret Twins. Napakatahimik ng gabi sa liblib na bayan ng San Isidro. Malayo sa mausok at magulong lungsod ng Maynila. Sa loob ng isang maliit ngunit malinis na bahay kubo na may modernong touch. Abala si Aria sa paghahanda ng hapunan. Amoy na amoy sa kusina ang sinigang na isda na paborito ng kanyang mga anak. 4 na taon nang nakakalipas mula ng talikuran niya ang marangya ngunit madugong mundo ng mga Galvez. 4 na taon niya nang pinaninindigan ang pagiging isang mag-asawang walang lalaking katawang. Sa 4 na taong yon, ang kambal niyang sina Jasper at Jasmine ang naging tanging lakas at buhay niya.
Ngunit ang dalawang bata ay hindi katulad ng mga karaniwang 4 na taong gulang. Sila ay mga genius twins. Habang ibang bata sa kanilang edad ay nag-aaway sa mga laruan, si Jasper ay abala sa isang sulok ng sala. Mabilis na binubuo ang isang 1,000-piece Rubik's Cube puzzle na pambata habang ang paningin ay nakatutok sa isang lumang encyclopedia. Sa tabi naman nito ang kanyang kakambal na si Jasmine ay may hawak na makapal na libro ng mga tula. Tahimik na sinasaulo ang bawat linya na parang isang matandang scholar. Ang kanilang talas ng isip at pambihirang memorya ay madalas na ikamangha ng mga kapitbahay. Jasper! Jasmine! Magugas na kayo ng mga kamay! Malapit ng malutong hapunan! Malambing na tawag ni Aria mula sa kusina. Pilit winawak siyang isang kakaibang bigat sa kanyang dibdib na kanina pa dumadapo mula nang lumubog ang araw. Opo, Mami! Sabay na sagot ng kambal. Ngunit bago pa man sila makatayo, isang marahas at sunod-sunod na kutok ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Napatigil si Aria sa paghahalo ng sabaw. Ang tibok ng kanyang puso ay biglang bumilis. Sa ganitong oras, 8:00 na ng gabi. Walang sino mang pumupunta sa kanilang liblib na lokasyon maliban na lang kung may emergency. Hinawakan niyang isang kutsilyo sa kusina bilang depensa at dahan-dahan na lumapit sa pintuan. Ang anino sa labas na nababanaag sa ilalim ng ilaw ng bumbilya ay malawak, matangkad at may dalang matinding aura na otoridad. Sino yan? Matapang ngunit may panginginig na tanong ni Aria. Walang sumagot, ngunit ang pinto ay marahang itinulak pabukas mula sa labas dahil hindi ito nakalak ng maayos. Doon sa ilalim ng malamlam na liwanag, natigilan si Aria. Ang kutsilyo sa kanyang kamay ay muntik ng malaglag. Si Joaquin Galvez. Nakatayo to sa kanyang pintuan, suot ang isang mamahaling pasadyang itim na suit na walang kahit na isang lukot. Kahit nahalatang galing to sa mahabang biyahe. Ang kanyang tindig ay matikas. Ang kanyang panga ay nakakuyom at ang kanyang mga mata. Ang mga matang minsan niyang sinamba ay kasing lamig pa rin ng yelo, ngunit may nagbabagang galit at pangungulila sa halalim nito. Ang presensya ng isang sikat at kinatatakutang mafia boss ay biglang sumakop sa maliit na espasyo ng kanyang bahay. Aria, ang malalim, baritono at gumagaralgal na boses nito na nagpadaloy ng kuryente sa buong katawan ni Aria. 4 na taon, Aria. 4 na taon kitang hinanap sa bawat sulok ng mundong ito. Nahanap din kita. Joaquin, nautal na bigkas ni Aria. Ang hangin sa kanyang bagay tila biglang naubos. Ang mga alaala ng kanilang nagbabagang nakaraan. Ang kanyang marahas na pag-alis at ang takot sa mundo nito ay sabay-sabay na nagbalik sa kanyang isipan. Anong ginagawa mo dito? Paano mo ko nahanap? Umalis ka na, pakiusap. Hindi mo ko pwedeng pagtaguan habang buhay, Aria. Lalo na ngayon, nang mga kalaban ko'y nakatulog na sa kinaroroonan mo. Nasa panganib ang buhay mo. Seryoso at mariing sabi ni Joaquin, humahakbang papalapit sa loob ng bahay. Ang bawat tapak ng kanyang sapatos sa sahig ay tila ba tunog ng hatol ng tadhana. Ngunit bago pa man makasagot si Aria, narinig ang maliit na yabag mula sa sala. Sumulpot mula sa likod ng kortinang kambal. Si Jasmine ay yakap-yakap ang kanyang paboritong manika habang si Jasper ay nakatayo ng tuwid. Ang mga kamay ay nasa bulsa ng kanyang shorts. Malamig na nakatingin sa estranghero. Mommy, sino po siya? Bakit po siya pumasok sa bahay natin nang walang permiso? Tanong ni Jasmine. Ang kanyang boses ay walang bakas ng takot kung hindi purong kuryosidad. Nalaki ang mga mata ni Joaquin. Ang kanyang buong katawan ay tila naging estatwa nang mapakong kanyang paningin sa dalawang bata. Ang mundong gawa sa bakal at dugo ng isang mafia boss ay tila gumuho sa isang saglit. Ang pagkakahawig ng mga to sa kanya ay isang malaking sampal ng katotohanan. Ang matatalas na hugis ng ilong, ang kulay ng mga mata na tila abo at ang kakaiba, mapagmataas na aura ng mga to, ito ay salamin ng sarili niyang pagkabata. Aria, ang boses ni Joaquin ay nanginginig ngayon na walang lamig nito na palitan ng matinding pagkagulat at hindi maipaliwanag na emosyon. Sino sila? Huwag mong sabihin. Silang mga anak ko, Joaquin. Mga anak ko lang. Mabilis at bensang sagot ni Aria. Pilit na hinahatak ang kambal sa kanyang likuran upang itagong mga to mula sa paningin ng lalaki. Anak natin, Aria. Huwag mo ko lokohin. Sigaw ni Joaquin. Isang sigaw na puno ng sakit, galit at pagkaulila.
Ngunit agad din niyang pinigilan ng sarili nang makitang bahagyang napakurap si Jasmine. Lumapit pa siya ng ilang hakbang, ang kanyang mga mata ay nangingilid ang luha habang nakatitig sa kambal. Dugo ko ang nasa mga batang ito. May kambal akong anak at tinago mo sila sa akin. Si Jasper ay humakbang pasalong. Hinarangan ng kanyang kapatid at ina at tumingala kay Joaquin gamit ang kanyang matalas na tingin. Ayon sa biometrics at facial recognition patterns na nabasa ko sa mga libro, ang facial symmetry mo ay tumutugma sa amin ng 98.7%. Ikaw ba ang biological father namin na tinutukoy ni mommy na nandun na sa kabilang buhay? Napatitig si Joaquin sa kanyang anak na lalaki. Hindi makapaniwala sa narinig mula sa isang 4 na taong gulang na bata. Sa kabila ng tensyon, isang bahagyang ngiti ang pagmamalaki ang gustong sumilay sa kanyang mga labi. Tumingin siya kay Aria. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon. Hindi ako patay bata at simula ngayon, walang sino mang pwedeng maghiwalay sa atin. Deklara ni Joaquin habang ang kanyang mga mata ay muling tumatama kay Aria. Hudyat ng lihim na 4 na taong itinago ay tuluyan na nabuwag ng tadhana. Ang hangin sa loob ng maliit na sala ay naging tila yelo sa sobrang lamig ng katahimikan. Nakatitig pa rin si Joaquin sa kambal, ang kanyang puso hinagupit na magkahalong galit at hindi mapangilalang pananabik. Sa loob ng 4 na taon, nabuhay siya sa dilim. Pinaniwalang ang babaeng tangi nagpalambot sa kanyang puso ay lumayas dahil sa pagkamuhi sa kanya. Ngunit ngayon, ang katotohanan ay nakatayo sa kanyang harapan sa anyo ng 2 batang nagtataglay ng sarili niyang mukha at dugo. Pumasok kayo sa kwarto. Jasper, Jasmine, ngayon na. Maring utos ni Aria. Ang boses ay nanginginig, ngunit may otoridad. Tumingin si Jasmine kay Jasper. Tila nag-uusap ang kanilang mga isip ng walang salita. Tumango si Jasper. Hinawakan ng kamay ng kanyang kakambal at sabay silang naglakad patungo sa silid. Ngunit bago isarang pinto, lumingon muli si Jasper kay Joaquin. Isang malamig at mapanuring sulyap na tila ba binabasang bawat intensyon ng mafia boss. Nang tuluyang maisarang pinto, hinarap ni Aria si Joaquin. Agad siyang lumapit at itinulak ang dibdib ng lalaki kahit na alam niyang tila pader ito na hindi matitinag. Bakit ka ba nandito, Joaquin? Bakit kailangan guluhin mo pang buhay namin? 4 na taon ako nagpakahirap para palakin sila ng malayo sa karahasan mo. Mabilis na hinawakan ni Joaquin ang kamay ni Aria. Mahigpit ang pagkakahawak niya, ngunit maingat na hindi ito masaktan. Dahil sa labas ng bahay na ito, Aria, may 20 armadong tauhan si Romano. Napatungo dito para ubusin kayo. Namilog ang mga mata ni Aria. Ang takot ay agad na gumapang sa kanyang buong katawan. Ano? Nalaman ng mga kalaban ko na buhay ka, Aria. At mas lalo nilang nalaman na may kambal tayong anak. Seryoso at madilim ang boses ni Joaquin habang hinihila si Aria papalapit sa bintana. Maingat na sumisilip sa dilim ng gabi. Ang akala ko bang matalino ka? Paano mo naisip na maitago mong mga anak ng isang Galvez habang buhay? Ang dugo ko ay may kaaway. At ang mga kaaway na yan ay walang sasantuhin kahit na mga bata. Nang hinang mga tuhod ni Aria, ang kutsilyong hawak niya kanina ay tuluyan nang nalaglag at lumikha ng matunog na ingay sa sahig. Alam niyang kakayahan ng mga kalaban ni Joaquin. Alam niya kung gaano kalupit ang mundong tinakasan niya. Kailangan nating umalis dito ngayon din, utos ni Joaquin habang kinukuha ang kanyang satellite phone upang mag-atas ng kanyang mga backup. Babalik kayo sa mansyon. Doon, masisiguro kung kaligtasan niyo. Hindi ako babalik sa impyernong yun, Joaquin. At lalong hindi ko hayaang lumaki ang mga anak ko sa isang palasyong napapaligiran ng mga baril at dugo. Matapang pa rin giit ni Aria kahit na lumuluhan na siya sa tindi ng panik. Lumapit ng gusto si Joaquin hanggang sa maramdaman ni Aria ang mainit na hininga nito sa kanyang mukha. Wala ka ng pagpipilian, Aria. Kung mananatili ka dito, bukas ng umaga ibang kayo na kayong 3. Pero kung sasama kayo sa akin, gagawa tayo ng isang kasunduan. Napatitig si Aria sa mga mata ng lalaki. Anong kasunduan? Isang kasal. Isang ingranding peking kasal sa harap ng media at ng buong organisasyon. Deklarasyon ng mafia boss. Walang pag-alinlangan sa bawat salita. Ipapakilala kita bilang reyna ko at ang kambal bilang mga opisyal na tagapagmana ng pamilyang Galvez. Sa oras na maging legal kong asawa ka sa paningin ng mundo, ang sino mang magtangkang humawak sa inyo ay ituturing na deklarasyon ng giyera laban sa buong sindikato. Walang mangangahas na saktan kayo. Peking kasal? Isang palabas? Bulong ni Aria, pilit na pinoprosesong bilis ng mga pangyayari.
Oo, isang kasunduan para sa proteksyon ng mga anak natin. Walang totohanan, Aria. Alam kong kinamumuhian mo ako at hindi kita pipiliting ibigin ako muli. May pait na dugtong ni Joaquin bagamat ang kanyang mga mata ay nagsusumamo ng kabaligtaran. Pero sa loob ng mansyon, kailangan nating panindigan ang pagiging mag-asawa upang walang makatunog na ito isang bitag. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Lumabas si Jasper na may bitbit na maliit na backpack habang si Jasmine naman ay hawak ng kanyang maliit na jacket. Mommy, narinig ko na frequency sa lumang radyo natin na may mga kaibang sasakyan pumasok sa boundary ng San Isidro. 3 minuto at 40 segundo na lang nandito na sila. Malamig na ulat ni Jasper habang nakatingin sa kanyang digital watch. Dapat na tayong sumama sa kanya. Base sa kalkulasyon ko, siya lang ang may sapat na resources para iligtas tayo. Napanganga si Aria sa advance na pag-iisip ng kanyang anak habang si Joaquin naman ay napakuyumang kamao sa labis na pagkamangha. Ang 4 na taong gulang na batang ito ay may utak ng isang henyo. Narinig mo anak natin, Aria. Desisyon mo na lang ang hinihintay ko. Hamon ni Joaquin. Tumingin si Aria sa kambal at pagkatapos ay kay Joaquin. Wala na siyang ibang daan. Upang mabuhay ang kanyang mga anak, kailangan niyang pumasok muli sa hawla ng leyon. Sige Joaquin, papayag ako sa peking kasal, maring sabi ni Aria habang pinapahid ang kanyang mga luha. Pero tandaan mo ito, kapag natapos ang gulong ito, aalis kami at walang sino mang makakapigil sa akin. Titingnan natin Aria, titingnan natin. Bulong ni Joaquin sa kanyang sarili habang mabilis silang lumalabas ng bahay. Sinalubong ng 3 naglalakihang itim na bulletproof SUV na naghihintay sa dilim, hudyat ng pagsisimula ng isang bagong kabanata ng kanilang mapanganib na buhay. Ang balita tungkol sa biglang pagbabalik ng nawawalang kasintahan ng mafia boss at ang pagkakadiskubre sa 2 lihim na tagapagmana ng pamilyang Galvez ay mabilis na kumalat na parang apoy sa tuyong damuhan sa buong underworld at sa alta syudad. Ngunit kung may isang tao man na parang sinilaban sa buhay dahil sa balitang ito, walang iba kundi si Jessica Alcantara. Si Jessica ay ang nag-iisang anak ng pinakamayamang kasosyo sa legal at iligal na negosyo ni Joaquin. Sa loob ng 4 na taon na wala si Aria, ginawa ni Jessica ang lahat upang mapansin ang makapangyarihang Don. Pinangalandakan niya sa buong mundo na siya ang susunod na reyna ng mga Galvez. Kaya naman, nang mabalitaan niyang pagbabalik ni Aria, tila gumuho ang kanyang mundo. Hindi to maaari. Imposible. Paano nagbalik ang basurang babaeng yon? At may kasama pa siyang mga bastardo? Nag-aalab sa galit ang mga mata ni Jessica. Sa loob ng kanyang marangyang penthouse suite, pinaghahampas niyang mamahaling kristal na florera sa sahig, dahilan upang mabasag to sa milyong piraso. Ang kanyang mukha na madalas ay mukhang anghel dahil sa mamahaling makeup ay napangit sa tindi ng puot. Para sa kanya si Joaquin ay pag-aari niya at walang sinumang ordinaryong babae ang pwedeng umagaw dito. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Jessica. Sumakay siya sa kanyang pulang sports car at umarurot patungo sa mansyon ng mga Galvez upang harapin ang babaeng umagaw sa kanyang pangarap. Samantala, sa malawak at napakagandang hardin ng mansyon ng mga Galvez, sinusubukan ni Aria na pakalmahin ang kanyang sarili. Napapaligiran sila na nagtataasang pader na may mga high-tech security cameras at mga armadong bodyguard na nakatayo sa bawat sulok. Kasama niyang kambal na kasalukuyang nakaupo sa damuhan. Si Jasmine ay tahimik na nagbabasa ng isang makapal na libro tungkol sa botany, habang si Jasper naman ay may hawak na tablet. Gamit ang kanyang pambihirang talino, palihim na binibreak ng 4 na taong gulang na batang local firewall ng mansyon upang pag-aralan ang mga security layout nito. Mommy, masyadong marami ang blind spots sa west wing ng mansyon. Kung ako ang kalaban ni Daddy, doon ako magpapadala ng drone strike. Malamig na puna ni Jasper habang hindi inaalis ang tingin sa screen. Napabuntong hininga si Aria. Lalapitan sana niya ito upang pagsabihan ng biglang mabasag ang katahimikan ng hardin dahil sa marahas sa tunog ng mga takong sa simento. So, totoo nga palang usap-usapan. Nagbalik ang pulube. Sarkastikong boses ang umalingaw-ngaw. Napatayo si Aria tinarap ang dumating na bagyo. Si Jessica, suot ang isang naguhumiyaw na pulang designer dress at mamahaling alahas, ay naglalakad papalapit ng may mapagmataas at nag-aapoy na tingin. Ang mga bodyguard sa paligid ay hindi ito napigilan dahil kilala nilang malapit ang pamilyang Alcantara kay Joaquin. Jessica, may hinahong bigkas ni Aria, pilit na pinapanatili ang kanyang dignidad. Wala ka sa sarili mong pamamahay. Kung nandito ka para kay Joaquin, wala siya dito. Wala akong pakialam kung nasa si Joaquin.
Narito ako para sa'yo, Aria, sigaw ni Jessica. Humakbang pa ito palapit hanggang sa magkatapat ang kanilang mga mukha. Ang lakas din naman ng loob mo na magpakita dito pagkatapos ng 4 na taon. At ano to? Nagdala ka pa ng mga bastardong bata para magkaroon ka ng karapatan sa yaman ng mga Galvez. Bago pa man makasagot si Aria na nagsimula ng magtimpi, marahang tumayo si Jasper mula sa damuhan. Ipinasok niyang kanyang tablet sa maliit na bag at lumakad sa harap ng kanyang ina. Hinarangan si Jessica. Ayon sa Republic Act No. 9262 at sa iba't ibang batas ukol sa child abuse, ang pagtawag ng bastardo sa mga minor de edad ay isang uri ng psychological violence na may kaukulang parusang pagkakakulong. Malamig na pahayag ng 4 na taong gulang na henyo, tinignan niya si Jessica mula ulo hanggang paa. At base sa micro-expressions ng mukha mo, ang kakulangan mo sa emotional na control ay senyalis ng talamak na insekuridad. Dagdag pa dito, masyado makapal ang pundasyon ng makeup mo para sa sikat ng araw sa umaga. Nagmumukha ka matandang desperada. Nanlaki ang mga mata ni Jessica sa labis na pagkabigla at kahihiyan. Isang 4 na taong gulang na bata ang nagpahiya sa kanya sa harap ng mga bodyguard. Bastos na bata! Sino ka para magsalita sa akin ng ganyan? Sa tindi ng galit at pagkawala sa sarili, itinaas ni Jessica ang kanyang kamay upang sampalin ng maras si Jasper. Napasigaw si Aria. Huwag! Subalit, bago pa man dumapong kamay ni Jessica sa mukha ng bata, isang malaking kamay ang bumasag sa hangin at mahigpit na sumalo sa pulso ng babae. Isang matinding takot ang agad na bumalot kay Jessica nang maramdaman niyang tila bakal na higpit na hawak sa kanyang kamay. Lumigon siya at doon ay sinalubong siya ng mga matang kasing lamig na kamatayan. Si Joaquin. Katatapos lang nito sa isang emergency meeting at madilim ang mukha nito. Ang kanyang panga ay nakakuyom at ang nakamamatay na aura ng isang mafia doon ay ganap ng nakabukas. Joaquin? Nanginginig na bulong ni Jessica, biglang nawalang kanyang tapang. Huwag na wag mong pagkakaabalahang itaas ang kamay mo laban sa pamilya ko, Jessica. Lalo na sa mga anak ko. Ang boses ni Joaquin ay mababa, ngunit puno ng panganib na nagpatayo ng balahibo ng lahat na nakikinig. Marahas niyang binitawan ng puso ni Jessica na nagdulot upang mapaatras ang babae. Ang mansyon na ito ay para sa asawa ko at sa mga anak ko. Kung hindi mo kayang respeto ang reyna ng pamilyang Galvez, maaari mo sabihin sa tatay mo na tapos na ang lahat ng transaksyon natin. Joaquin, kakampi niyo kami. Paano mo ko natitiis para lang sa babaeng yan? Naiyak at puno ng selos sa sigaw ni Jessica. Umalis ka na, Jessica, bago ko makalimutan na babae ka. Huling babala ni Joaquin. Wala na nagawa si Jessica kundi ang tumalikod at magmarcha palayo habang umiiyak sa galit at kahihiyan. Ngunit bago siya sumakay sa kanyang sasakyan, lumingon siya sa direksyon ng hardin na may sumpa sa kanyang puso. Kakailanganin yung mamatay na 3, lalo ng mga batang yan. Hindi ko hayang mapunta sa inyo si Joaquin. Sa hardin nilapitan ni Joaquin si Jasper at tinapik ang balikat nito. Magaling anak, pero sa susunod, hayaan mong mga tauhan kong rumisponde. Tumingin si Aria kay Joaquin, batid niyang passelos at galit ni Jessica ay hindi pa doon nagtatapos. Kung hindi ito pa lamang ang mitya ng isang mas malaking panganib. Ang gabi ay muling bumalot sa dambuhalang mansyon ng mga Galvez, ngunit ang katahimikan sa loob nito ay hindi nagdadala ng kapayapaan. Kung hindi isang mabigat na nakakabinging tensyon upang maging kapani-paniwalang palabas sa harap ng mga tauhan ng mafia at sa mga matatalas na mata ng mga espiya sa labas. Kailangan panindigan ni Joaquin at Aria ang kanilang kasunduan. Ang mag-share sa isang malaking master's bedroom sa loob ng silid, tila may invisible na pader na nakatayo sa pagitan nilang dalawa. Ang kwarto ay napakalawak, may design na ginto at itim at may naglalakihang bintanang gawa sa bulletproof glass na nakaharap sa kagubatan. Maaari kang matulog sa kama, kasama ang mga bata kung gusto mo. Sa sofa na lang ako, basag ni Joaquin sa katahimikan habang tinatanggal ang kanyang mamahaling itim na necktie. Ang kanyang boses ay malamig, ngunit may bakas ng matinding pagod. Nakatayo si Aria sa gilid ng kama, mahigpit na nakahawak sa laylayan ng kanyang damit. Tinignan niyang lalaki, kahit na 4 na taon nang lumipas, ang lakas pa rin ng karisma nito. Ang matikas na tindig, ang malalapad na balikat at ang mga matang tila kayang basahin ang kanyang buong pagkatao. Naalala niya kung paano sila nagmahala noon sa mismong kama na yun bago siya napilitang tumakas dahil sa takot na mamilansik ang dugo sa kanyang mga kamay. Salamat. Maikling sagot ni Aria, pilit na pinapakalmang mabilis sa tibok ng kanyang puso. Pero ang kambal,
Nilagay ko sila sa katabing kwarto. Masyado silang matalino, Joaquin. Alam kong nararamdaman nila na may hindi tama sa pagitan nating dalawa. Humarap si Joaquin sa kanya. Ang mga mata ay lumambot ng bahagya. Alam ko, si Jasper, ang batang yan ay may utak na mas matalas pa sa karamihan ng mga tauhan ko. At si Jasmine, ang memorya niya ay pambihira. Hindi ko akalaing sa kabila ng pagtatago mo, napalaki mo sila ng ganito kagaling. Ginawa kong lahat para maging ligtas sila, sagot ni Aria. Ang kanyang boses ay nagsisimula ng mangatal. At ngayon, ibinalik mo sila sa mismong lundayan ng panganib. Lumapit si Joaquin ng dahan-dahan. Ang bawat akbang ay nagpapakaba kay Aria. Huminto siya sa mismong harapan ng babae, sapat na malapit upang maramdaman ni Aria ang pamilyar na bango ng kanyang mamahaling pabango at ang init ng kanyang katawan. Narito sila dahil ito lang ang tanging lugar kung saan protektado sila ng buong pwersa ko, Aria. Mamamatay muna ako bago may makasaling kahit na isang sebo ng buhok sa mga anak ko. At sa'yo, napatitig si Aria sa mga mata ng lalaki. Ang tensyong sexual at emosyonal sa pagitan nila ay tila kuryenteng dumaloy sa hangin. Gustong umiwas ni Aria, ngunit ang kanyang puso'y pilit na sumusuko sa presensya na nag-iisang lalaking minahal niya. Habang mga matatanda ay nalulunod sa sarili nilang emosyon, sa kabilang kwarto, sa katabing silid naman ay gising na gising ang mga Genius Twins. Ang silid ay madilim maliban sa liwanag na nagmumula sa isang customized na tablet na hawak ni Jasper. Ginamit ng 4 na taong gulang na henyo ang local network ng mansyon upang i-bypass ang security code ng main server ng kumpanya ng kanilang ama. Sa tabi niya si Jasmine ay nakadapa. Nakatutok ang mga mata sa screen habang hawak ang kanyang paboritong manika. Kuya, tingnan mong code niyan. Hindi yan galing sa security protocol ni Daddy, bulong ni Jasmine. Ang kanyang matalas na memorya ay agad na nakapansin ng kakaibang pattern sa mga numero. Nakita kong logo na yan sa dokumentong hawak ng babaeng sumugod sa hardin kanina. Mabilis na nag-type si Jasper. Ang kanyang maliliit na daliri gumagalaw ng may pambihirang bilis. Tama ka, Jasmine. May nag-download ng blueprint ng West Wing na mansyon 2 oras nang nakalipas. Ang IP address ay naka-route sa labas ngunit ang pinagmulan ay isang internal device dito sa loob. Ibig sabihin, may traitor sa paligid ni Daddy. Tanong ni Jasmine, may halong seryosong kaba sa kanyang boses. Oo, at nakikipag-ugnayan sila sa labas, sagot ni Jasper habang seryosong nakatitig sa monitor. Ginamit nilang access card ni Jessica Alcantara para makapasok sa system. Sinusubukan nilang i-disable ang perimeter fence sa darating na linggo. Tumingin si Jasper sa pader na naghihiwalay sa kanila sa kwarto ng kanilang mga magulang. Masyadong abala sina Mommy at Daddy sa pag-aaway tungkol sa nakaraan. Kailangan nating protektahan ang pamilyang ito, Jasmine. Tayong gagawa ng paraan para pigilan ng traidor. Hindi alam ni Joaquin at Aria sa ilalim ng bubong ng dambuhalang mansyon na yon. Ang kanilang mga anak ay hindi lang basta nagtatago. Sila'y nagsisimula na makapagyera sa dilim gamit ang kanilang pambihirang talino upang masigurong manatiling buo ang kanilang pamilya. Dumating ang araw na tinakda para sa pinakaingranding pagtitipon ng taon, ang kasal ni Joaquin Galvez at Aria Santos. Ang buong bansa, mula sa mga lehitimong negosyante, matataas na opisyal ng pamahalaan hanggang sa mga pinuno ng pinakamalalaking pamilya ng mafia sa Asia, ay nakatutok sa kaganapang ito. Ang kasalang ito ay hindi lang basta pag-iisang dibdib. Ito ang opisyal na deklarasyon ni Joaquin na meron na siyang pamilyang handang pumatay at mamatay para sa kanya. Ginanap ang seremonyang panrelihiyon sa isang pribadong katedral na pag-aari ng mga Galvez na selyado at binantayan ng mahigit 100 armadong tauhan. Ang bawat sulok ay sinusuri ng mga bomb-sniffing dog at napapaligiran ng mga sniper sa bubong. Sa loob ng bridal suite, nakatayo si Aria sa harap ng dambuhalang salamin. Nakasuot siya ng isang napakagandang ivory white wedding gown na gawa ng isang sikat na Pranses na designer. Ang gown ay may mga detalye ng mamahaling lace at pinalamutian ng mga maliliit na diamante. Sa kabila ng kanyang karangyaan, ang kanyang mga kamay ay malamig tulad ng yelo. Alam niyang kasalang ito ay isang huwad na kasunduan, isang gintong hawla para sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Mami, ang ganda niyo po!
Masayang bati ni Jasmine na suotang isang magandang kulay rosas na kasuotan ng flower girl habang maayos na nakapustod ang buhok. Salamat anak, pilitang ngiting sagot ni Aria habang hinahaplos ang pisngi ng anak. Sa isang tabi si Jasper ay suot ang kanyang tuxedo ngunit abala pa rin sa pag-check ng kanyang smartwatch. Ang bata ay tahimik, seryoso tila may malalim na kinakalkula. Nang tumunog ang dambuhalang kampana ng katedral, bumukas sa mga pinto. Nagsimulang tumugtog ang marangyang instrumental ng organ. Humakbang si Aria papasok at ang lahat ng mga mata sa loob ng simbahan ay napako sa kanya. Ngunit sa dulo ng altar, nakatayong lalaking nagpatigil sa ikot ng kanyang mundo, si Joaquin Galvez. Napakakisig nito sa kanyang black velvet tuxedo. Ang kanyang buhok ay maayos na nakastyle pabalik at ang kanyang panga ay matigas, ngunit nang magtagpo ang kanilang mga mata, ang malamig na anyo ng mafia na doon ay tila natunaw. Sa sandaling yun nakalimutan ni Joaquin ang media, ang mga kalabang nakamasid at ang katotohanan ito ay isang palabas lamang. Para sa kanya, ang babaeng naglalakad papalapit ay ang tanging babaeng nagmamay-ari ng kanyang kaluluwa. Nang marating ni Aria ang altar, kinuha ni Joaquin ang kanyang kamay. Ang init ng palad nito ay nagpadala ng kuryente sa buong katawan ni Aria. Nagsimulang seremonya hanggang sa dumating ang palitan ng sumpaan. Tumingin si Joaquin ng diretso sa mga mata ni Aria. Ang kanyang boses ay baritono at umaalingaw-ngaw sa buong katedral nang may matinding seryosong emosyon. Aria, sa harap ng mundong ito at ng ating mga anak, pinapangako kong poprotektahan kita at ang ating pamilya. Walang balang tatalab sa'yo habang ako ay nabubuhay. Ang buhay ko ay sa'yo, ngayon at magpakailanman. Naramdaman ni Aria ang katapatan sa boses ng lalaki. Hindi yung script. Yun ay galing sa puso ng isang nagmamahal na lalaki. Nanginginig ang kanyang boses nang sumagot siya. Ipinapangako ko na mananatili sa tabi mo, Joaquin, sa gitna ng bagyo at panganib para sa ating pamilya. Matapos ang seremonya, ang marangyang reception ay ginanap sa isang tago at secured na ballroom habang mga matataas na pinunoy nag-aali ng sulyap ng paggalang kay Joaquin at Aria, isang anino ng panganib ang dahan-dahang lumalapit. Si Jessica Alcantara, dumating siya na suot ang isang itim na cocktail dress. Isang kabaliktaran sa tradisyonal na kasuotan sa kasal na tila ba nagluluksa o nagpapahiwatig ng kamatayan. May hawak siyang baso ng champagne at ang kanyang mga mata ay nalilisik sa galit habang nakatitig sa mag-asawa. Habang pansamantalang naiwan si Aria sa buffet area dahil may kinausap si Joaquin na isang mahalagang kliyente. Sumulpot si Jessica sa kanyang tabi, isang napakagandang palabas. Aria, sarkastikong bulong ni Jessica, ang amoy ng alak sa kanyang hininga ay humalo sa kanyang mamahaling pabango. Lumapit siya ng husto, ang kanyang muka ay may mapanganib na ngiti. Akala mo ba panalo ka na dahil naisuot mong singsing na yan? Ang reyna ng mafia ay mabilis mapalitan, lalo na kung maagang nababalo o nawawalan ng mga anak. Napatigas ang tindig ni Aria, hinarap niya si Jessica nang walang takot. Mag-ingat ka sa mga banta mo, Jessica. Hindi na akong Aria na tinakot mo 4 na taon nang nakakalipas. Tignan natin, Aria. Tignan natin kung gaano katagal niyang magdiwang ng pamilya mo. Kung mabubuhay pa kayo ng matagal pagkatapos ng gabing ito. Mapait na banta ni Jessica bago lumingon at marahas na binabang basa sa mesa. Saka naglakad palayo habang may tinext sa kanyang telepono. Kinabahan si Aria, ngunit bago pa man siya tuluyang lamunin ng takot, naramdaman niya isang mainit na kamay sa kanyang bewang. Si Joaquin nakabalik na sa kanyang tabi. Ang mga mata ay nakatutok sa papalayong si Jessica. Anong sinabi niya sa'yo? Malamig na tanong ni Joaquin. Ang kanyang aura ay biglang nagbago. Nagbabanta siya, Joaquin. Ang mga anak natin, bulong ni Aria. Hinalikan ni Joaquin ang noo ni Aria, isang protektadong kilo sa harap ng lahat ng tao. Huwag kang matakot, asawa ko. Babantayan ko ang bawat galaw niya. Walang sino man ang makakasira sa gabing ito. Ngunit sa dilim, sa labas ng ballroom, ang bitag ni Jessica ay dahan-dahan ang sumasara. Hindi nag-aksaya ng panahon si Jessica. Matapos ang engranding kasal, ang bawat ngiti ni Aria sa tabi ni Joaquin ay parang saksak sa kanyang dibdib na lalong nagpasingas ng kanyang galit. Sa loob ng isang madilim, mabaho at tagong bodega sa pantalan, hinarap niya si Romano, ang pinuno ng mortal na kalabang pamilya ng mga Galvez.
Nagawa ko ng i-disable ang perimeter fence sa kanlurang bahagi ng mansyon gamit ang espiya ko sa loob. May panginginig ngunit puno ng puot na sabi ni Jessica habang nilatag ang blueprint na ninakaw ng kanyang tauhan. Gawin mo nang gusto mo kay Joaquin Romano. Patayin mo siya kung gusto mo. Sirain mong pamilya niya pero siguraduhin mo na ang babae niya at ang mga bastardo niya ang unang magdurusa. Kumithit ng sigarilyas si Romano, isang mapanganib ng ngiti ang sumilay sa sunog nitong muka. Huwag ka mag-alala, Jessica. Matagal ko nang gustong putulin ang ulo ng pamilyang Galvez. Kung totoong sinasabi mo na nandun sila sa pribadong farm nila sa dulo ng linggo, doon natin sila uubusin. Samantala sa isang lihim at napakagandang farm na pag-aari ng mga Galvez, isang malawak na lupain na napapagiliran ng mga puno ng mangga at protektado ng mataas na bakod. Sinusubukan ni Joaquin at Aria na bigyan ng normal na buhay ang kambal. Sa loob ng ilang araw, tila unti-unti natutunaw ang yelo sa puso ng mafia boss. Tingnan mo, Aria, mukhang nakuha ni Jasper ang hilig ko sa chess. Nakangiting sabi ni Joaquin habang pinapanood si Jasper mula sa beranda. Sa ibaba, sa ilalim ng lihim na isang dambuhalang puno, seryosong nakikipagpalitan ng tira si Jasper sa isa sa mga pinagkatiwalaang bodyguard ni Joaquin. Sa edad na 4, 3 hakbang na lang at macho-checkmate niya na ang matandang bodyguard. Sa kabilang banda naman si Jasmine ay masayang nagpapasaway kay Joaquin na buhatin siya para maabot ang isang mababang sanga ng bulaklak. Ang dambuhalang lalaking kinatatakutan ng buong underworld ay mukhang ordinaryong amang sumusunod sa bawat utos ng kanyang maliit na prinsesa. Napangiti si Aria habang nakatingin sa kanila. Sa loob ng 4 na taon, ngayon niya lang nakitang ganito kasaya ang kanyang mga anak. Ngunit ang kaligayahang yon ay mabilis na nabuwag. Isang hapon, nagpasya si Aria na dali ng kambal sa isang malapit na high-end lifestyle mall sa labas ng farm upang ibili ng mga bagong libro si Jasmine. Kasama nilang 2 bulletproof na SUV at 4 na armadong bodyguard na tinalaga ni Joaquin. "Mommy, may napapansin ka ba sa likod natin?" Bulong ni Jasper habang pabalik na sila sa parking lot. Ang batay may hawak na isang maliit na notebook, ngunit ang kanyang matalas na mata ay nakatutok sa salamin ng mall. "Ang 3 itim na van na yan, kanina pa yan sumusunod sa atin mula sa Transition Toll Gate." Bago pa man makasagot si Aria, biglang narinig ang malalakas na harurot ng makina. 3 itim na van ang biglang humarang sa unahan at likuran ng kanilang convoy. "Protektahan ang may bahay at ang mga bata. Ilock ang mga pinto," sigaw ng head bodyguard sa radyo. Ngunit ang mga kalaban ay handa. Bumaba mula sa mga van ang mahigpit 10 armadong lalaki na nakasuot ng tactical gear at mga sky mask. Hindi sila ordinaryong tag. Sila'y mga sanay na mamamatay tao ni Romano. Nagsimulang palitan ng putok ng baril. Ang tunog ng mga automatic rifle ay umalingaw-ngaw sa buong parking lot, dahilan upang magpanik ang mga sibilyan sa paligid. "Mommy!" Takot na sigaw ni Jasmine. Niyakap niya ng mahigpit si Aria habang umiiyak. Mabilis na hinarangan ni Jasper ang kanyang kapatid, habang si Aria naman ay gumamit ng katawan upang takpan ng kambal sa ilalim ng upuan ng SUV. "Huwag kayong bibitiw sa akin, Jasper, Jasmine, ipikit yung mga mata ninyo," sigaw ni Aria. Ang kanyang puso'y tila lalabas sa kanyang dibdib sa tindi ng takot. Kahit na bulletproof ang sasakyan, sunod-sunod ang tama ng bala sa salamin nito hanggang sa magsimula itong magbantya ng gumuhot mabasag. Ang mga bodyguard ni Joaquin ay matatapang na lumaban, ngunit dahil sa dami ng kalaban, isa-isa silang natumba at dumanak ang dugo sa semento. Isang malakas na hampas ng dambuhalang bakal ang bumatag sa bintana sa gilid ni Aria. Isang lalaking marahas na nagabot ng kamay sa loob at binuksan ang lock ng pinto. "Bitawan mo ko! Bitawan mo mga anak ko!" sigaw ni Aria. Sinubukan niya sipain at saksakin ng kanyang ballpen ng kalaban, ngunit marahas siyang hinila palabas ng sasakyan. "Mommy!" sigaw ni Jasper at Jasmine habang pilit din silang hinahatak ng 2 lalaki. Bago pa man mawalan ng malay si Aria dahil sa isang sapok sa kanyang panga, nakita niya isang pamilyar na pulang sports car na nakaparada sa hindi kalayuan. Sa loob nito, nakita niya si Jessica, may hawak na baso, nakatitig sa kanila na may manalademonyong ngiti sa labi habang pinapanood silang ipasok sa loob ng van. Ang bitag ay tuluyan ng sumara at ang buhay ng pamilya ng mafia boss ay nasa bingit na ng kamatayan. Ang amoy ng kalawang, lumang langis at amag na unang gumising sa natutulog na malay ni Aria. Dahan-dahan niyang dinilat ang kanyang mga mata, ngunit ang matinding kirot sa kanyang panga dahil sa sapok na mga dumukot sa kanila ay nagpangiwi sa kanya. Madilim ang paligid maliban sa ilang silahis ng buwan na lumulusot sa mga butas-butas na bubong na abandonadong bodega sa tabi ng pantalan.
Nang subukan niyang ikilos ang kanyang mga kamay, naramdaman niya ang magaspang at mahigpit na pagkakatali ng lubid sa kanyang mga pulso na nakagapos sa isang kalawang na bakal na upuan. "Mommy?" Isang mahinang bulong ang narinig niya sa kanyang gilid. Jasmine, Jasper," hirap na tawag ni Aria. Lumingon siya sa kanan at doon ay nakita niya ang kambal. Nakatali din ang kanilang mga kamay sa magkahiwalang kahoy, ngunit kahit na gasgas ang mga ito, ang puso ni Aria ay halos madurog sa tindi ng guilt at takot. "Huwag ka umiyak, Mommy. Mas lalo mong binababang oxygen levels na magdudulot ng hyperventilation." Malamig ngunit may pag-alalang sabi ni Jasper. "Kailangan nating manatiling kalmado." Bago pa man makasagot si Aria, bumukas ang dambuhalang pinto ang bakal ng bodega. Gising na palang Reyna at ang kanyang mga munting prinsipe at prinsesa. Isang pamilyar at nakakilabot na tinig ang umalingaw-ngaw. Si Jessica. Kasunod nito si Romano at ang 4 na armadong taubuhan na may hawak na mga automatic na baril. Hawak ni Jessica ang isang makintab na kalibre 38 na baril at ang kanyang mga mata ay nalilisik sa isang uri ng kabaliwan. Lumapit siya kay Aria at marasa sinabunutan ang buhok nito pati ngala. "Tingnan mo naman ang sarili mo ngayon, Aria. Nasaan ang tapang mo? Nasaan ang asawa mong mafia boss? Iniwan ba kayo?" Tawa ni Jessica, isang tawang puno ng selos at inggit. "Sa oras na mamatay kayong 3 dito, babalik sa akin si Joaquin. Ako ang magpapasaya sa kanya. Ako ang pupuno sa kama niya." Habang abala si Jessica sa pagsasalita ng mapang-uyam at habang si Romano naman ay lumayo ng bahagya upang sumagot sa isang tawag sa telepono, nagsimulang kumilos ang Genius Twins. "Jasmine, simulan mo na!" bulong ni Jasper. Ang kanyang boses ay sapat lang para marinig ng kambal. Tumango si Jasmine. Ginamit niya ang kanyang pambihirang memorya upang balikan na nakita niya sa screen ng tablet ni Jasper ilang araw na nakalipas. Alam niyang psychological weakness sa mga taong may unstable ego tulad ng mga tauhan ni Romano. Biglang umalingaw-ngaw ang isang napakalakas at hysterical na iyak mula kay Jasmine. "Mami, natatakot ako! Ang pangit na lalaking yan! Mukha siyang Shrek na amoy bawang!" Sigaw ni Jasmine habang nakaturong uso sa pinakamalaking bodyguard na nagbabantay sa kanila. "Anong sinabi mo, taba?" Galit na hinarap ng bodyguard si Jasmine. Dahil sa ego nito napalapit ito sa pwesto ng mga bata. Nakalimutan ng protocol na huwag lumapit sa mga bihag. Habang lumalapit ang lalaki upang takutin si Jasmine, sinadya ni Jasper na itulak ang kanyang silya pabalik gamit ang kanyang buong bigat. Ang paa ng silya sumakto sa isang mabigat at kalawanging bakal na tubo sa sahig. Gumulong ang tubo at sumakto sa ilalim ng sapatos ng bodyguard. Nawala ng balanse ang dambuhalang lalaki dahil sa tindi ng bigat nito. Sumubsubto pa sa lungat ng kanyang noo ay marahas na tumama sa matubulis na kanto ng isang konkretong pader. Agad itong nawalan ng malay at bumagsak sa sahig dahilan upang mabitawan ang kanyang baril na gumulong malapit sa paa ni Jasper. Sa pagkakataong iyon, habang ang 3 pang bodyguard ay naguguluhan at lumilingon sa kanilang kasamahan, palihim na pinindot ni Jasper ang gilid ng kanyang customized smartwatch sa likod ng kanyang likuran. Ang relo ay may microcircuit na direktang konektado sa satellite network ng mga Galvez, isang bagay na hindi nahanap ng mga tauhan ni Romano dahil mukha lang itong ordinaryong laruan ng bata. Isang pulang ilaw ang lihim na kumparap sa screen ng relo. "Signal tracker activated," bulong ni Jasper na may malamig na ngiti sa kanyang mga labi. "Paparating ng bagyo, Jessica, at base sa bilis ng takbo ng helicopter ni Daddy, meron ka na lang 7 minuto para magdasal." Ang hangin sa loob ng control room na pangunahing mansyon ng mga Galvez ay tila nagbago. Ang mga computer screen na karino mo nagpapakita ng mga transaksyon sa negosyo at global logistic ay napalitan ng mga pulang babala. Nakatayo si Joaquin Galvez sa harap ng dambuhalang monitor. Nakakuyom ang magkabilang kamao hanggang sa mabuti ang kanyang mga kasukasuan. Sa sahig hindi kalayuan sa kanya ay ang dugo ang ulat mula sa parking lot ng mall. 4 na kanyang pinakamagaling na bodyguard ang napatay at ang kanyang asawa at mga anak ay nawawala. Ang malamig at kalkuladong mafia boss ay tuluyan na naglaho. Ang nakatayo ngayon doon ay isang halimaw na handang magsunog ng buong mundo para sa kanyang pamilya. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at ang bawat hininga niya ay puno ng panganib. "Ihanda ang mga chopper, i-activate ang lahat ng tactical units. Gusto ko ng pangalan, gusto ko ng lokasyon sa loob ng 5 minuto. Kung hindi lahat kayo, ililibing ko ng buhay." Ang boses ni Joaquin ay tila kulog na yumanig sa buong silid. Biglang bumasag sa katahimikan ng malakas na ringtone ng kanyang satellite phone, isang hindi nakarehistrong numero. Agad itong sinagot ni Joaquin at ang kanyang panga ay halos madurog sa tindi ng tensyon.
Joaquin, my love! Ang mapang-asar at tila nawawala sa sariling bait na boses ni Jessica ang umalingaw-ngaw sa speaker. Napanood mo bang balita? Mukhang nawala ng rin at mga tagapagmana ang makapangyarihang Don na mga Galvez. Jessica. Ang bigkas ni Joaquin sa pangalan ng babae parang tunog ng hatol ng kamatayan. Ang kanyang boses ay naging mababa ngunit may dalang matinding bigat. Kung may mangyaring masama sa kanila, kahit ni isang gasgas sa balat ng mga anak ko at ng asawa ko, sisiguraduhin kong mararanasan mong impyerno bago ka tatuluyang patayin. Hihilingin mo na sana, hindi ka na lang sinilang. Huwag mo kong takutin, Joaquin. Ikaw ang may kasalanan dito. Pinili mong basurang babaeng yan kaysa sa akin. Hysterical na sigaw ni Jessica sa kabilang linya. Kung gusto mo pa silang makitang humihinga, pumunta ka sa abandonadong bodega ng mga barko ng San Jose. Mag-isa ka lang, Joaquin. Isang maling galaw, isang pulis sa bodyguard na makita ko, pasasabugin kong utak ng mga anak mo. Naputol lang linya, ngunit bago pa man lamunin ng tuluyang galit si Joaquin, isang matunog na alarm ang pumailan lang mula sa main computer system. Isang maliit na pulang tuldok ang nagsimulang kumurap-kurap sa digital map ng probinsya. Don Joaquin, nakakatanggap tayo ng high-frequency encrypted GPS signal. Ulat ng kanyang chief tech officer habang mabilis na nagtatype. Hindi ito galing sa mga sasakyan natin. Nakaroute ito sa isang micro-device. Galing sa smartwatch ng anak niyo si Jasper. Napatitig si Joaquin sa screen. Ang lokasyon ay tumutugma sa abandonadong bodega sa San Jose na binanggit ni Jessica. Isang kakaibang pakiramdam ng pagmamalaki at matinding determinasyon ang sumakop sa kanyang dibdib. Matalino kong anak, bulong ni Joaquin, may bahagyang ngiti na isang mapagmalaking ama sa kanyang mga labi, bagamat ang kanyang mga mata ay nananatiling mapanganib. Tumingin siya sa kanyang kanang kamay, si Marco, ang kanyang pinagkatiwalaang general. Narinig mong lokasyon, ihanda ang Alpha Team, lilipad tayo gamit ang stealth choppers. Walang sirena, walang ilaw. Sinuot ni Joaquin ang kanyang tactical vest sa ibabaw ng kanyang itim na polo at kinargang kanyang pasadyang kalibre 45 na baril kasabay ng isang mahabang assault rifle. Jessica, Romano, nagkamali kayo ng binangga. Bulong ni Joaquin sa dilim habang mabilis na naglalakad patungo sa helipad ng misyon. Ang galit ng isang ama at ang kapangyarihan ng isang mafia boss ay magsasama upang ubusin ang sinumang humarang sa kanyang daan. Ang gabi ay tila nakikisama sa nagbabagang galit ni Joaquin Galvez. Walang ingay na lumapag ang 3 stealth choppers ng pamilyang Galvez sa kagubatan. May 500 metro ang layo mula sa abandonadong bodega sa tabi ng pantalan. Suwabe at mabilis na bumaba ang mga elite tactical units ni Joaquin, armado ng mga gabi-gabi at mga silencer. Mabilis na pinalibutan ang bawat posibleng labasan ng lugar. Ngunit si Joaquin ay pumasok sa harapang pinto ng mag-isa, eksakto sa inuutos ni Jessica. Ang bawat takbang ng kanyang sapatos sa kalawanging sahig ng bodega ay lumikha ng mabigat at nakakilabot na tunog. Hawak niyang kanyang pasadyang kalibre. Ngunit nakababa ito, nagpapakita ng huwad na pagsuko. Joaquin, dumating ka nga! Isang matinis at hysterical na tawang sumalubog sa kanya. Mula sa itaas ng tuntungan, nakita niya si Jessica. Nanlilisik ang mga mata nito. Gulo-gulo ang buhok at maras na nakatutok ang hawak nitong baril sa ulo ni Aria na nakagapos pa rin sa upuan. Sa gilid si Romano ay may hawak ding rifle habang ang 3 natitirang bodyguard ay nakatutok ang mga baril sa kambal na sina Jasper at Jasmine sa isang sulok. Bitawan mong baril mo, Joaquin! Ngayon din kung ayaw mo makita ang utak ng asawa mo sa sahig! Sigaw ni Jessica. Lalong ibinaon ng muso ng baril sa sentido ni Aria. Joaquin, wag! Bitag ito! May mga bomba sa paligid! Sigaw ni Aria. Kahit na may pasang muka ay pilit niyang binalaan ng asawa. Tumahimik ka! Isang marasa sa bunot ang iginanti ni Jessica kay Aria. Tumingin siya kay Joaquin. Nang may pagsusumamot kabaliwan. Iwan mo na siya, Joaquin! Ako ang piliin mo! Ako ang mas karapat-dapat na maging reyna ng mga Galvez! Papalakihin ko mga anak mo, basta patayo mong babaeng yan sa harap ko. Malamig ang mukha ni Joaquin, walang bakas ng takot kundi purong kalkulasyon. Ang kanyang mga mata ay palihim na sumulyap kay Jasper. Ang 4 na taong gulang na henyo ay dahan-dahan tumango. Gamit ang kanyang smartwatch, lihim na pinalitan ni Jasper ang high frequency electromagnetic pulse na kanina pa niya kinakalika mula sa system ng relo upang ma-jam ang mga remote detonator ng mga bomba ni Romano. Nang makitang hudyat ng anak, tumingin si Joaquin ng diretso kay Jessica. Jessica,
tapos ng laro mo. Daddy, ngayon na! Biglang sigaw ni Jasper nang makitang umilaw ang green light sa kanyang relo. Hudyat na disable na ang mga bomba. Hindi mga bomba ni Romano ang sumabog, kundi ang mga bintana sa bubong ng bodega na marahas na binasag ng mga elite sniper na mga Galvez gamit ang mga flashbang. Ang buong silid ay napuno na nakakasilaw na liwanag at nakakabinging tunog. Ah! Ang mga mata ko! Sigaw ng mga bodyguard ni Romano na agad na nabulag sa lakas ng flashbang. 3 sunod na putok mula sa mga silencer na mga sniper ang nagpabagsak sa 3 bodyguard na nakatutok sa kambal. Sabay na gumulong sina Jasper at Jasmine sa ilalim ng isang makapal na bakal na mesa para magtago. Sa tindi ng panik, ihilahin na sana ni Jessica ang gatilyo para patayin si Aria. Ngunit mas mabilis ang mafia boss. Sa isang iglap, dinaluhong ni Joaquin ang tuntungan. Sa bilis ng kidlat, tinawakan niyang pulso ni Jessica. Pinhit ito, naglaglag ang baril nito at mabilis na sinipa ni Joaquin palayo. Romano! Sigaw ni Joaquin habang humaharap sa pinuno ng kalaban. Sinubukan ni Romano na itaas ang kanyang assault rifle, ngunit mabilis ibinaril ni Joaquin ang kanang balikat nito. Sumabog ang dugot na bitawan ni Romano ang kanyang sandata habang napaluhod sa tindi ng takot. Sa loob ng 2 minuto, ang bodegang akala ni Jessica ay magiging libingan ng pamilyang Galvez ay tuluyan ng napasa ilalim sa kontrol ng mafia boss. Mabilis na lumapit si Joaquin kay Aria at pinutol ang mga lubid nito gamit ang kanyang tactical knife. Aria, ayos ka lang ba? Tanong niya, ang boses ay puno ng panginginig at pag-aalala habang niyayakap ang asawa. Salamat Joaquin, hikbi ni Aria bago tumingin sa sulok. Ang mga anak natin, lumabas sina Jasper at Jasmine mula sa ilalim ng mesa. Walang takot kundi may ngiti sa kanilang mga labi. Lumapit sila at yumakap sa kanilang mga magulang. Sa gitna ng dumanak na dugo at usok ng baril, ang proteksyon ng isang amay na patunayang mas makapangyarihan kaysa sa anumang bitag ng kalaban. Matapos ang magulong gabi sa bodega ng San Jose, ang buong puwersa ng pamilyang Galvez ay dahan-dahang umatras. Si Jessica na tuluyan ng nawala ng bait dahil sa kabiguan ay marahas na isinakay sa van ng mga otoridad kasamang duguan at bagsak na si Romano. Sisiguraduhin ni Joaquin gamit ang kanyang koneksyon sa batas at kapangyarihan sa underworld na ang dalawa ay mabubulok sa pinakamalimot at pinakamalupit na selda ng bansa. Walang piyansa, walang hustisya para sa mga nagtangkang pumatay sa kanyang dugo. Ligtas na nakabalik ang pamilya sa mansyon bago sumikat ang araw. Ang dambuhalang bahay na dati napapaligiran ng takot ay tila nakahinga ng maluwag. Sa loob ng malawak na master's bedroom na mayaning isang kakaibang katahimikan, hindi na ito nakakabinging katahimikan ng pagkakailangan kundi isang emosyonal na pagbaba ng dambuhalang pader na namagitan sa kanila. Sa loob ng 4 na taon, naupo si Joaquin sa gilid ng dambuhalang kama. Hubad ang pangita sa tactical vest at tanging kanyang itim na polo na may punit na lang ang suot. May maliit na gasgas at mantsa ng tuyong dugo sa kanyang braso dahil sa pakipagbuno kay Jessica at Romano. Dahan-dahang lumapit si Aria na may dalang maliit na medical kit. Lumuhod siya sa simento sa harap ng lalaki at kumuha ng bulak na may alkohol. Marahan niyang dinampi ang bulak sa sugat ni Joaquin. Sa bawat dampi kapansin-pansin ang panginig ng kanyang mga kamay. Salamat Joaquin, bulong ni Aria. Ang kanyang boses ay tuloy nang bumasag at ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay nagsimulang dumanas ng kanyang mga pisngi. Salamat sa pagliligtas sa amin. Kung hindi dahil sa'yo, kung hindi mo kami hinahanap, baka bangkay na mga anak ko ngayon. Napatitig si Joaquin. Sana kayo kong babae, ang makapangyarihang mafia boss na walang takot tumarap sa mga balat kamatayan ay naramdaman ng isang matinding saksak sa kanyang puso nang makitang pag-iyak ng tanging babaeng minahal niya. Ibinaba ni Joaquin ang hawak nitong medical kit. Ginamit niyang kanyang malalaki ngunit banayad mga palad upang hawakan ang magkabilang pisngi ni Aria. Pinili itong patingaliin upang magtagpo ang kanilang mga mata. Makinig ka sa akin, Aria. Ang boses ni Joaquin ay baritono. Mababa, ngunit puno ng nagbabagang emosyon na matagal niyang ibinaon. Hindi ko kayo iniligtas dahil lang sa isang kasunduan. Hindi ko kayo iniligtas dahil lang sa papel na pinirmahan natin bilang mag-asawa. O dahil lang sa tungkulin ko sa kambal. Hinalikan ni Joaquin ng noon ni Aria, isang mahaba at mapagmahal na halik bago muling tumitig sa kanyang mga mata. Iniligtas ko kayo dahil mahal kita, Aria. Mahal na mahal kita. 4 na taon ako nabuhay sa impyerno.
Dahil sa pag-alis mo, ang akala ko kinumuhian mo ko. Ang akala ko tuluyan mo na pinatay ang anumang meron tayo. Natatakot lang ako, Joaquin. Hikbi ni Aria, tuluyan ang sumuko sa kanyang depensa. Hinawakan niya mga kamay ni Joaquin na nasa kanyang muka. Natatakot ako para sa mga anak natin. Ayoko lumaki sila sa mundo mo. Sa mundong puno ng baril, takot at paghihiganti. Pero nagkamali ako. Sa kabila ng pagtatago ko, nahanap pa rin kami ng panganib. At sa sandaling akala ko'y katapusan na namin, ikaw lang ang dumating. Ikaw lang ang nagligtas sa amin. Hindi kita masisisi, Aria. Ang mundong meron ako ay marumi. Mapait ng ngiti ni Joaquin, ngunit lalong humigpit ang hawak niya sa babae. Pero sumusumpa ako sa'yo. Simula sa gabing ito, babaguhin kong lahat. Lalabas ako sa Dili Maria. Gagawin ko legal ang lahat ng negosyo ko. Bibitawan ko ang trono ng mafia kung yun ang tanging paraan para manatili ka sa tabi ko kasama ang mga anak natin. Huwag mo lang akong iiwan muli. Hindi ko na kaya. Napatitig si Aria sa mga mata ni Joaquin. Nakita niya isang marangyang don na handang lumuhod isuko ang kanyang kaharian para lang sa kanyang pamilya. Ang pag-ibig na pilit niyang itinatanggi sa loob ng 4 na taon ay muling sumabog ng mas matindi. Hindi na kita iiwan, Joaquin. Pangako, bulong ni Aria. Dahan-dahang nilapit ni Joaquin ang kanyang muka at sa ilalim ng malamlam na liwanag ng kwarto, hinalikan niya si Aria. Isang halik na puno ng pangungulila, pagsinta at pag-amin ng totoong nararamdaman. Sa sandaling yun, ang peking kasunduan at ang huwad na kasal ay tuluyan ng natunaw, napalitan ng isang totoong sumpaan na kahit ang pinakamalaking bala ng mafia ay hindi na kayang sirain. 6 na buwan ang mabilis na lumipas matapos ang madugong pagtotoo sa bodega ng San Jose. Ang gabi ng lagim na halos magwakas sa pamilyang Galvez ay napalitan ng isang panibago, mas maliwanag at legal na umaga. Tinupad ni Joaquin ang kanyang binitawang pangako kay Aria. Sa loob ng 6 na buwang iyon, hinarap niya ang pinakamalaking transisyon sa kasaysayan ng pamilyang Galvez, ang tuluyang pagbuwag sa illegal na network ng kanyang sindikato. Pinasa niyang pamumuno sa mga underground operation sa mga pamilyang nais pa ring manatili sa dilim, habang ang lahat ng asset, bilyong-bilyong pondo at ari-arian ng mga Galvez ay dinala niya sa ganap na legal na mga korporasyon mula sa real estate, shipping lines hanggang sa mga tech conglomerates. Ang kilabot ng mafia doon ay opisyal nang nagretiro. Ang nakatayo ngayon ay si Joaquin Galvez, ang lihitimong bilyonaryong chairman ng Galvez International Group. Kasabay na pagbabago itong masayang hiyawan na tawanan na ngayon ay madalas nang umalingaw-ngaw sa dating malamig at nakakatakot na mansyon. Sina Jasper at Jasmine na ngayon ay 4.5 taong gulang na ay opisyal lang pumasok sa isang prestiyosong international na paaralan para sa mga gifted at genius children. Sa unang buwan pa lang, niyanig na ng 2 buong akademya. Si Jasper ay nakapag-publish na ng isang simpleng data encryption algorithm na naging usap-usapan sa Universidad ng mga eksperto sa IT. Si Jasmine naman ay naging kampiyon sa isang pambansang paligsahan sa pagbabasa at pagsasaulo ng mga makasaysayang dokumento. Ngunit sa kabila ng kanilang pambihirang talino, nanatili silang mga batang sabik sa pagmamahal ng kanilang mga magulang. Isang magandang hapon, nagpasya si Joaquin na maghanda ng isang sorpresang salo-salo. Hindi sa loob ng sementado at high security na mansyon, kundi sa isang pribado at napakagandang farm sa Batangas na binili niya para kay Aria. Isang malawak na lupain puno ng mga luntiang damo, namumulaklak na mga halaman at sariwang hangin na malayo sa polusyon at ingay ng lungsod. Inimbitahan nilang iilang mga pinagkatiwalaang tao na nakasama nila sa kanilang laban. Kabilang ng matapat na tagapagmahala ng mansyon na si Miss Maria na siyang tumulong din sa pag-alaga at pagbabantay sa kambal noong mga nakarang buwan. Habang ang mga bisita ay masayang nag-uusap sa ilalim ng isang malaking gazebo na sina Aria at Joaquin naman ay magkahawak kami na nakaupo sa isang komportableng picnic blanket sa ibabaw ng malinis na damuhan. Suot ni Joaquin ang isang simpleng puting linen shirt at shorts, isang estilong malayong-malayo sa kanyang mga nakarang itim na suit. Si Aria naman ay mukhang mas bata at blooming sa kanyang floral sundress. Ang kanyang mukha ay wala ng bakas ng takot o bigat na nakaraan. Hindi ko akalaing darating ang araw na makikita kitang nakaupo sa damuhan na walang hawak na baril o satellite phone, Joaquin. Nakangiting biro ni Aria habang sinasandal ang kanyang ulo sa matipunong balikat ng asawa. Niyakap siya ng mahigpit ni Joaquin sa kaliwa ng kanyang bewang at hinalikan ng kanyang buhok. Ibinigay ko ang buong buhay ko para sa kapangyarihan, Aria. Pero nang makita ko kayong tatlo na hawak ng kalaban, na-realize ko na ang lahat ng yaman at baril sa mundo ay walang kwenta kung mawawala kayo sa akin. Ang farm na ito, ang katahimikang ito at ang totoong kayamanan.
Tumingin silang dalawa sa hindi kalayuan kung saan masayang naghahabulan sina Jasper at Jasmine kasamang isang golden retriever na aso na niregalo ni Joaquin. Si Jasmine ay tumatawa ng malakas habang winawagayway ang kanyang maliit na sombrero. Samantalang si Jasper ay pilit na pinapanatili ang kanyang seryosong anyo kahit na halatang nag-e-enjoy din sa pagtakbo. Dahan-dahang umarap si Joaquin kay Aria. Ang kanyang mga mata na dating kasing lamig ng yelo ay nag-aapoy ngayon ng purong pagmamahal at determinasyon. May kinuha siya mula sa kanyang bulsa, isang maliit na pulang pelos na kahon. Nang buksan niya ito, sumilay ang isang napakagandang diamanteng singsing na may disenyo na tila korona ng isang reyna. Mas marangya at mas makinang ito kaysa singsing na ginamit nila sa kanilang peking kasal 6 na buwan nang nakakalipas. Napatakip ng kamay sa kanyang bibig si Aria. Ang kanyang mga mata ay biglang nangilid ang luha ng galak. Joaquin, Aria. Ang boses ng dating mafia boss ay nanginginig ng bahagya sa emosyon. Hinawakan niyang kaliwang kamay ni Aria. Alam kong kasal na tayo sa papel at sa harap ng mundo, pero ang kasalang yun ay nagsimula sa isang kasunduan at pagpapanggap para sa proteksyon. Ngayong malayo na tayo sa dilim, gusto kong hilingin sa'yo na magpakasal ulit sa akin. Ang totoong kasal, isang kasal sa harap ng Diyos ng ating mga anak at ng ating mga kaibigan, kung saan ang tanging sumpaan natin ay purong pag-ibig na walang katapusan. Will you marry me again, Aria, this time for real? Nanginig ang buong katawan ni Aria sa labis na kaligayahan habang mabilis na tumatango. Oo, Joaquin, paulit-ulit kong sasabihin ang oo sa'yo, pakakasalan kita ulit. Sa gitna ng malawak na farm, sa ilalim ng paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay gintong liwanag, ay sa paligid, sinuot ni Joaquin ang singsing sa daliri ng kanyang totoong reyna. Hudyat na ang susunod na hakbang ay ang pinal na pagtatapos ng kanilang kwentong pag-ibig. Ang sikat ng araw sa umagang yun ay tila nagtataglay ng basbas ng langit. Ginanap ang ikalawang kasal ni Joaquin at Aria sa isang napakaganda at pribadong kapilya sa gitna ng kanilang sariling farm sa Batangas. Walang mga sniper sa bubong, walang mga bomb, sniffing dog at walang mga armadong bodyguard na nakatago sa mga gilid. Ang tanging naroon ay mga sariwang bodyguard na puting rosas at ilang mga taong naging saksi sa kanilang madugong paglalakbay patungo sa kapayapaan. Nakatayo si Joaquin sa dulo ng altar, suot ang isang formal na puting suit. Ang kanyang mukha ay maaliwalas at sa unang pagkakataon, ang kanyang mga mata ay walang bakas ng lamig o paghihinala. Nang bumukas ang pinto ng kapilya, tila humintong pag-ipon ng mundo sa kanya. Naglakad si Aria patungo sa kanya, suot ang siyang simpleng lace. Walang naglakihang diamante, ngunit ang kanyang kagandahan ay nagmula sa purong kaligayahan. Si Jasmine ay masayang naghahasik ng mga talutot ng rosas, habang si Jasper seryosong naglalakad sa tabi ng kapatid. Nang marating ni Aria ang altar, marahang kinuha ni Joaquin ang kanyang kamay at ninala ito sa kanyang mga labi. Walang script, walang media na kailangang linlangin. Ito ay para lamang sa kanilang dalawa. Humarap sila sa pari at nagsimulang palitan ng kanilang mga totoong sumpaan. Aria, noong una kitang pinakasalan, ginawa ko yun para protektahan ka gamit ang aking kapangyarihan. At ang mga bala at akala ko sapat na maging kalasag mo sa dilim. Ngunit ipinakita mo sa akin na ang totoong lakas ay hindi nagmumula sa pagiging takot ng buong mundo sa akin, kundi sa pag-ibig na nagpapanatili sa atin ng buo. Ngayon iniwan ko ng trono ng mafia. Sinusuko ko ang aking buhay, ang aking puso at ang aking kinabukasan sa iyo at sa ating mga anak. Ikaw ang aking reyna, ang aking kahinaan at ang aking pinakamalaking tagumpay. Nangilid ang luha sa mga mata ni Aria, ngunit ito'y luha ng purong galak. Sinuot din niya ang singsing sa daliri ng lalaki. Joaquin, umalis ako noon dahil akala ko maliligtas ko mga anak natin mula sa mundong meron ka. Ngunit ipinakita mo sa akin na kahit na anong dilim ang nakapaligid, ang pagmamahal mo bilang ama at asawa ang pinakaligtas na kanlungan namin. Pakakasalan kita ngayon, bukas at sa lahat ng araw ng aking buhay. Wala nang lihim, wala nang pagpapanggap, ikaw lang, ako at ang mga anak natin. Sa ngalan ng Diyos, maaari mo nang halikan ng iyong asawa. Deklarasyon ng pari. Inabot ni Joaquin ang bewang ni Aria at palapit na hinilang babae para sa isang matamis, mahaba at mapusok na halik na sumasalamin sa 4 na taong pangungulila at 6 na buwang paglalaban para sa kalayaan. Ang buong kapilya ay napuno ng masigabong palakpakan mula sa kanilang mga piling bisita at mula kay Miss Maria na tahimik na nagpapahid ng luha sa isang sulok. Biglang naramdaman na mag-asawa ang malilit na hila sa kanilang mga damit. Nang bumaba ang kanilang tingin, nakita nilang kambal na nakatingala sa kanila. Group hug! Masayang sigaw ni Jasmine bago mabilis na yumakap sa binti ng kanyang ama.
Lumapit din si Jasper, binulsa ang kanyang smartwatch at tumingin kay Joaquin na may pambihirang ngiti. Ayon sa statistical data at probability factor ng pamilya Galvez, ngayon legal at emotional lang inyong union. Ang probability ng pangmatagalang kaligayahan ay opisyal ng 100%. Natawa ng malakas si Joaquin. Isang malaya at totoong tawa na ngayon niya lang narinig. Binuhat niya ang dalawang bata sa kanyang magkabilang matipunong braso habang isa niyang kamay ay nanatiling nakagapo sa bewang ni Aria. Muling hinalikan ni Joaquin si Aria sa gitna ng tawanan ni Jasper at Jasmine. Ang dating kilabot na pinuno ng underworld ay natagpuan ng kanyang tunay na imperyo. Hindi siya ibabaw ng kapangyarihan at takot kundi sa piling ng kanyang totoong asawa at ng kanilang sikretong kambal na ngayon ay handa nang harapin ang buong mundo ng may kapayapaan at pag-ibig. Bago tayo maghiwalay, ngayong araw ay may munting aral lang po na iniwan sa atin ang kwentong ito. Sabi nga, ang totoong lakas at kayamanan ng isang tao hindi nasusukat sa kapangyarihan, pera o sa takot na kaya mong itanim sa ibang tao. Minsan nakala natin ang pagtakbo at pagtatago ang solusyon sa mga problema gaya ng ginawa ni Aria noon. Pero ang tadhana, gagawa ng paraan para harapin natin ang ating nakaraan upang tuluyan nating makamit ang kapayapaan sa ating kasalukuyan. At para naman sa mga tulad ni Jessica na nilamon ng inggit at selos, naway matutunan natin na ang pag-ibig ay hindi ipinipilit o pinagdidikit ng dahas. Dahil ang totoong pag-ibig kusayang dumarating at nananatili sa tamang tao at sa tamang panahon. Muli, maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagsama sa akin mga karava. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag niyong kalimutang i-click ang like, mag-subscribe sa ating channel at i-share ito sa inyong mga kaibigan. I-comment nyo na rin sa ibaba kung anong bahagi ng kwentong pinaka nagustuhan ninyo o kung anong reaksyon ninyo sa katalinuhan ng ating Genius Twins. Babasahin ko po yung lahat. Mag-ingat po kayo palagi. Hanggang sa susunod na kwento ng pag-ibig at inspirasyon. Ako po muli si Miss Maria, nag-iiwan sa inyo ng siping ang pag-ibig na tunay, walang hamon na hindi kayang pagtagumpayan. Paalam!